This is the peace of God that transcends all human understanding. Ito ang magtatawid sa'yo sa calling. Yung salita ni Lord, pag na-encounter mo siya, nakuha mo yung sinabi, dala mo kahit saan. Pag dumating yung sitwasyon, dala ko yung salita ni Lord. Amen? Amen? For we do not have a high priest who is unable to sympathize with us. Alam niyo ba ibig sabihin ng sympathize sa Greek? Ibig sabihin to suffer with, maghirap na kasama. Si Jesus po ang nag-iisang Diyos na hindi lang naghirap para sa creation niya, naghirap siya kasama ng creation niya. Kung dumaan kayo sa CAT, nung uso pa yung CAT, may CAT pa ba ngayon? Pag nag-CAT officer ka, dala mo yon habang buhay. Kasi mas mahirap pa mag-CAT kaysa mag-ROTC. Relax ng ROTC, ang CAT, iba eh, baragan talaga kasi mga high school matatapang, patay kung patay eh. Alam mo mga scout ranger, magta-traffic lang naman. Pero sa training, kanina, bago ako pumunta dito, nag-150 push-ups ako. Dala ko pa. Huwag na lang, hanggang dito lang. Huwag na natin tingnan. Ito kasi, protein shake yan. Ito mang inasal. Binabalanse ko lang. May malakas, may masaya. Yan ang ano yun. Pero malakas ako, may hinahangin ko, takbuhan o mapagod ako, pero buhatan malakas ako. Sa CAT, kung dinanas mo yung CAT, meron kami, yung sympathize, ganito yung itsura ng sympathize. Halimbawa, dumaan ka, yung kabady mo, body, ibig sabihin, kasama mo kadete, pinaparusahan ng officer, nagpo-push up, sasabihin ko doon sa, Madam, ma'am, ano pong violation ni body? Hindi ginawa yung report, hindi ginawa yung anong violation? Sympathize, ma'am. Pag sumigaw yung kadete ng sympathize, ibig sabihin, sasamahan mo siya doon. So pinaparusahan siya, tatabihan mo siya, kukunin mo rin yung parusa niya. Pag pumayag yung officer na hatiin, para halimbawa 100, tig 50 kayo, mas madali. Pero pag hindi, sasamahan mo siya hanggang matapos siya. Wala kang violation sasamahan mo siya doon. So kung 50-50, pag kaya ang lalim ng friendship namin, kasi sasama mo maghirap eh. Hindi yun, ay nakakaawa naman. Like and share. Sa ito sabi ni Lord kay Peter, okay, si Peter ang chief apostle. Okay? Meron tatlong banner statement si Peter. 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9, ito sabi, but you are a chosen people, ganda, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, to proclaim the virtues of Him who called you out of darkness into His marvelous light. 1 Peter chapter 2, verse 9. 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Kaya pag ina-anxiety kayo, i-memorize niyo yan. 1 Peter 5:7. Na-anxiety ka, cast all your anxieties on Him, for He cares for you. Ipagkatiwala mo lahat ng alalahanin mo sa buhay sa Panginoong Hesus sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa iyo. Hindi po si Bongo original ng malasakit sender. Si Jesus po. Amen? Tsaka pag na-anxiety kayo, huwag kayong, somebody's watching me. Okay. 1 Peter 3:15. 1 Peter 3:15, but in your hearts revere Christ or set apart Christ as Lord and Savior. Always, everybody say always. Always be prepared to give an answer to anyone. Everybody say anyone. Always be prepared to give an answer to anyone who asks you about the hope that you have in Christ Jesus. But, sabihin niyo but. Yung but, it's such a short conjunction, but it's very powerful. The word but has the power to cancel whatever the first phrase is saying. Okay? Halimbawa, sinabi sa'yo, alam mo, ang ganda mo, pero ang sungit mo. So, inabolish niya yung maganda, ibig sabihin, masungit ka. Magaling ka sana, pero lagi kang late. Ibig niya sabihin, huwag ka nang malate. Okay? Naintindihan niyo? Okay? Pero pag tama yung placement mo, dun sa bat, nag-iiba yung dynamics, nag-iiba yung buong paradigm. Sundan niyo ako, sabihin niyo, may pangarap ako. Pero, mahirap lang kami. Defeating, di ba? Ayoko na, mahirap lang kami. Parehas. Iikutin lang natin. Sabihin niyo, mahirap lang kami. Pero may pangarap ako. Nag-iiba siya, gumigigil. Di ba? Di ba? Nagiging...
Naiintindihan nyo? Di ba? Sabihin nyo, may Diyos. Pero hindi ko siya nakikita. Parang ka ng atheist. No, hindi ko nakikita eh, di ba? Sabihin nyo, hindi ko siya nakikita. Pero merong Diyos. Iiba. Naiintindihan nyo? Piliin nyo kung saan nyo ilalagay yung pero. Mag-iiba yung buong dynamics. Okay? Sa English, put your butt in the right place. Tama naman eh, di ba po? Put your butt in the right place. Ang sabi ni Peter, but do this with gentleness and respect. He had to say that because it's his experience. Peter was a ticking bomb. Lagi si Peter, di ba na naganga siya ng tenga? Nakakita na ba kayo na nagtagaan? Tengain na sinta. Kasi lumaki ako sa lugar na may tagaan talaga eh. Okay, bahay ng Okso yun. Sa kabila, Sputnik. So, mirambulan talaga. Ngayon, pag iniisip ko, grabe, miracle, wala akong saksak. Lumaki ako doon, wala akong saksak. Eh, dati parang ano yun eh. Parang pag may saksak ka, pogi ka. Walang taong nananaga ng tenga. Wala. Itutumba talaga ni Pedro yun, si Malco. Itutumba niya yun kasi ready siya talaga mamatay tsaka pumatay para kay Lord. Kasi hari yun eh. Tapos right hand man ka eh. Dadamputin yung hari, anong gagawin mo? Bumunot talaga siya, patay na kung patay doon. Pag was-iwas niya, nakaiwas, nahagip yung tenga. That's the most rational thing. Kasi ang hirap asintayin ng tenga, ano kasi Naruto? Asintahin mo tenga lang, huwag kang gagalaw! Nahagip yung tenga, di ba? Tapos tinan mo parang siyang binuhusan ng malamig na tubig, inawat siya ni Jesus. Tapos kinuha yung tenga, binalik. Sobrang bait ni Jesus. Tanong niyo bakit? Kung hindi binalik ni Jesus, kasama si Pedro sa dadamputin. Kasi kahit makatakbo siya, hanapin yun. Nasaan yung tenga? Sino tumaga? Kasabay si Pedro na, hindi siya, pang-apat siya. Tama? Ang bait. Sobrang bait ni Lord. Ngayon, paano ka palalaban? Yung mismong hari, sinabi niya, boss, wag. Sheath your swords. Walang lalaban! Eh, paano pa kayo lalaban? Eh, siya mismo ayaw lumaban. Di ba? Takbuhan na sila. Paano kayo hindi tatakbo? Yung mismo leader nyo ayaw lumaban, tatakbo ka talaga. Pag binasa mo yung writings ni Peter, no, sa labas ng gospel, is this the same person? Sabi niya, do this with gentleness. Parang yung auntie ko dati, nadurog ang puso ko. Nadurog ang puso ko. Pagdating sa bahay, mga napalayo, among, baguntay ka! Mga waray. Siguro kung napabasa ni John yun, wow, Peter, ikaw talaga rin sabi niya na gentleness and respect. Sa ibang gospel, hindi sinabi na hindi nila sinasabing si Peter ang tumaga. Nung sinulat na si Peter kay John, nung sinulat na si Peter ang tumaga, malamang patay na si Peter o patay na yung tinaga niya. Okay, so safe na sabihin. Is this the same guy? Ano nangyari kay Peter? Anong nangyari? Sabi mo sa katabi mo, ano nangyari? Okay. Diretso na tayo. Huwag niyo muna tingnan yung notes ha. Okay, tingnan niyo ha. Ito nangyari. Gusto niyo, kwentuhan tayo. Okay. Sana may kape nakaupo tayo dito. Kwentuhan lang. Sister, mag-pray tayo. Prayer request ha. Alam mo ba yung anak ni Sister Karen, buntis? Hindi alam kung sino ang ama, nadurog ang puso ko. Prayer lang talaga. Hindi to chismis, prayer lang. Huwag niyo sasabihin kahit kanino. Pangatlong church pa lang kayo. Ito yung encounter ni Jesus at ni Peter. Basahin natin ha. John chapter 21 verse 3. Okay, basahin natin. 21 verse 3 po muna. 21 verse 3. Wala dyan, nasa notes ko lang eh. Okay? Ito sabi kwento ko sa inyo I'm going out to fish. Sabi ni Peter. Sa mga kasama niya. I'm going out to fish. Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Okay. Alam niyo kung kailan sinabi ni Peter? Sabihin niyo kailan? Tapos nang nagpakita si Jesus 2 beses doon sa group ng disciples. Okay? Yung very first appearance ni Jesus na recorded kay Mary of Magdala doon sa tomb. Okay? Si Mary Magdalene. Okay? Tapos, yung pangalawa, pero unang-una, nag-group, yung lumitaw si Jesus sa harap nila, tapos sabi niya, Shalom, peace be with you. Okay, wala si Thomas doon.
Okay, sinabi sa Bible, malinaw, wala si Thomas. On the 8th day, bumalik si Jesus para balikan si Thomas. Sabi ni Thomas, hindi, hanggat hindi ko nakikita, hanggat hindi ko naawakan, hindi ako maniniwala. Okay? Kaya ang tawag natin kay Thomas, Thomas the Doubter. Pero actually, discouraged si Thomas. Hindi naman doubter talaga si Thomas kasi doon sa time ni Lazarus, nung namatay si Lazarus, lahat ayaw bumalik, si Thomas lang gusto. Ganong katatag, ang tapang ni Thomas, matapang pa to kay Pedro minsan eh. Sabi nila, Lord, sabi ni Jesus, balik tayo kay, pupunta tayo kay Lazarus kasi natutulog yung kaibigan ko on the 4th day. Sabi nila, Lord, bakit ka babalik doon? Gusto ka nilang batuhin doon eh. Kaya nga tayo umalis doon eh. Gusto ka nilang batuhin. Pag babatuhin ka nila, babatuhin ka hanggang mamatay. Kasi yun ang death penalty sa kanila. So, ibig sabihin, gusto ko lang patayin doon, ba't tayo babalik doon? Lahat nagtatanong, ba't tayo babalik? Ibig sabihin, huwag na tayong bumalik doon. Ang sabi ni Thomas sa mga kasama niya, kung gusto niyang pumunta doon para mamatay, sumama tayo para sama-sama tayong mamatay. Si Tomas yun. Sila Pedro, walang basahin nyo. John chapter 10 or 11 yata yun. Si Pedro walang nasabi. Si Pedro lagi yung... Si Pedro parang... Patay agad? Di ba pwede mo hospital muna? Patay agad? Ang tapang ni Tomas. Pero pagdating dito, isipin mo, nakita mo si Jesus namatay. Lahat kayo alam nyo namatay. Pagdating mo, lahat sila sinasabi, buhay si Lord! Ano yan? Niloloko nyo ko? Ano pinagtitripan nyo ko porque wala ako dito? Naintindihan nyo? Hindi! Pag nakita ko! Tapos dumating si Jesus, in-address niya si Thomas. Tapos sabi ni hindi maintindihan ng iba eh. Ang tigas ng ulo eh. Sabi ni Thomas, my Lord and my God! Panginoon ko at Diyos ko! Sabi ni Jesus, naniniwala ka lang kasi nakita mo ko eh. Yung mga darating, hindi lang ako makikita, pero maniniwala siya. Hindi sinabi ni Jesus, uy, hindi ako Diyos. Ano sa sinabi? Sa buong Bible, wala kang masasabi. Makikita sinabi ni Jesus, hindi ako Diyos. Marami sinabi niya, tao siya. Totoo naman yun, naging tao nga eh. No? Pero wala kang makikita, hindi ako Diyos. O kaya, hindi Diyos si Jesus, huwag niyo sambahin. Wala yun. Assumption lang nila yun. Walang nakasulat na gano'n sa Bible. Nung sinabi ni Thomas, Panginoon ko at Diyos ko, naniwala ka lang kasi nakita mo ko eh. May mga darating, hindi lang ako makikita. Kaya pre-prophesy tayong lahat ni Jesus eh. Amen. Thomas, if I were to say this, now, if Jesus would say this, closer to our time, at i-specify niya kung sino-sino, sabi niya, Thomas, darating sila Chuck Swindoll, sila Jeremiah, sila John MacArthur, sila mga sino, iba-ibang denomination yan, hindi nila ako makikita. Pag-aawayan pa nga nila ako eh. Pero maniniwala sila. Darating sila Bishop Noel, sila Pastor Ruther, sila... Hindi nila ako makikita, pero maniniwala sila. May tanong ako, okay? Kasi diyan, tapos na si Jesus lumitaw 2 beses. Tapos, pag tinuloy niya yung basa sa John chapter 21, in-address ni Jesus, di ba wala silang nahuli? Tapos si Jesus lumitaw sa shore, sa pampang, tapos sabi niya, hagis mo sa kanan. Tapos hinagis sa kanan, tapos nag-tilt yung boat kasi ang daming huli. Tapos sumigaw si John the Beloved, si Lord yun! Kasi ganun-ganun nangyari. Yung calling ni Peter sa Luke chapter 5, yung unang encounter nila. Si Lord yun! Nakita ni Pedro. Si Pedro sobrang galang, nag-t-shirt muna. Nagdamit muna bago pumunta kay Jesus. Yun, pangatlong litaw ni Jesus yun. Nakalagay sa Bible, third appearance niya sa disciples as a group. Pero hindi sila kumpleto, mga fishermen yun. Okay. May tanong ako, yung unang appearance ni Jesus, nasan si Pedro? Ang sabi, wala si Tomas doon. So pag wala ka doon, sasabihin, wala ka doon. Tama? Nandun si Pedro o wala? Nandun. Kasi sabi si Tomas ang wala eh. Tama? Yung pangalawang litaw ni Jesus, nasan si Pedro? Nandun, wala. Nandun na si Tomas, kompleto na sila. Nandun si Pedro, wala. Nandun. In fact, baka nga doon sa Emmaus, isa doon si Pedro eh. Yung road to Emmaus, pwedeng isa doon si Pedro eh. So, nauna pa niya nakita. Pero, nung na-realize sila si Jesus, biglang nawala. Okay? Wala na siyang nasabi. No? Ang kausap niya, stranger eh. Sayang, siya pa naman yung hope ng Israel. Tapos nawala na, namatay na. Yan ang usapan. Okay. Kasi pagdating nila, sabi nila, buhay ang Panginoon, nagpakita siya kay Cephas. Si kay Pedro. Okay? So, ibig sabihin, nagkwento sila, nakita namin ng Panginoon, kaya hindi namin siya nakilala. Okay. Nasaan si Pedro nung una? Andun. Kasi pag wala ka, sasabihin, wala si Tomas eh. So, nasaan si Pedro nung pangalawang litaw? Andun. Andun na si Tomas. May tanong ako, may sinabi si Pedro? May sinabi siya? May sinabi? Wala. Tahimik. Tahimik si Pedro. Sabihin niyo tahimik. May tanong ako sa inyo. Meron bang encounter sa Bible na tahimik si Pedro? Tahimik ba si Pedro? Ugali niya ba yun? Tahimik ba si Pedro? Ang tahimik, sila Bartolome, sila Philip. Kung hindi tatanungin, hindi magsasalita. Philip, ano sa tingin mo?
Magkano kailangan para mapakain yung mga tao? Lord, mga 8 buwan na sahod. Yan si Philip, magaling sa math. No? Kaya nung nagpakain si Jesus, sabi, sobra ng 12 basket. 12 kayo, bitbitin nyo yan. Siguro nung binibitbit nila, bigat, pabalik. Ito kasi si Philip, may nalalaman pang 8 buwan. Bit tuloy tayo. Parang sinasabi ni Jesus na ayaw nyo maniwala, saksak nyo sa baga nyo. Ayaw nyo maniwala. Bakit? Bakit tahimik si Pedro? Lagi si Pedro maingay. Alam nyo ba, sobrang intense ni Pedro? Hindi ko alam kung kay Pastor Noel, kay Bishop Noel, may kayang gumawa nito. Ang sabi sa Bible, he pulled Jesus to the side. Hinatak niya si Jesus sa isang gilid at pinagsabihan niya. Ang sabi niya, hindi mangyayari yung sinabi mo. Sabi kasi ni Jesus, ang anak ng tao dadalhin sa Jerusalem, huhulihin, mamamatay. Hinatak siya ni Pedro. Hindi pwede! Tapos sabi ni Jesus, Satanas, pumunta ka sa likod ko. Kung ikaw si Pedro mo. Sila dyan siguro, ayaw kasi nasabihan tuloy sa Satan. Bida-bida kasi. Kasi lagi nilang pinag-aagawan kung sino ang assistant ni Jesus pag naging hari na siya. Kasi iniisip nila magiging political king si Jesus. So kailangan parang David. So sino si Joab? So ganun yan eh. Okay? Sabi ni Jesus, John 6:66 to 16:8, sabi niya, nakalagay, from that moment on, many of his disciples no longer followed him. No, multitudes umalis. Kasi sinabi ni Jesus, yung talagang plano. Okay? Mahilig lang sila sa libreng pagkain. Ito mga tao to, gusto lahat libre. Kasi sabi nila, yung mga ninuno namin, pinakain ng libre, ng mana, anong meron? Parang, Jesus, anong meron dyan para sumama kami? Biro mo, pinag-audition nila si Jesus. Umalis. O ngayon, tapos ang sabi, Jesus turned to the 12, lumingon siya sa 12, tapos ito sabi, you're not living too, are you? John 6:67-68 yan. Actually, yan ang life verse ko eh. You're not living too, are you? Sa Tagalog, kayo, aalis na rin ba kayo? Kaya ang tagal mo na. May mga times talaga na sumasadsad ka, pero hindi ako umaalis sa Lord. Kasi yan ang lagi ko naririnig. Pag hindi ko nakukuha yung gusto ko, lagi ko naririnig sa Lord pag masama loob ko. Bakit? Aalis ka na rin? Aalis ka na rin ba? Hindi mo nakuha yung gusto mo, alis ka na? Ano sabi ni Peter? Si Peter lang mag-isa ang sumagot. Sabi ni Peter, to whom shall we go? You have the word of life. Pag sa Bible, pag sumasagot si Peter, hindi nagpapaiwan yung iba. Pag sinabi ni Peter, Lord, handa ako mamatay para sa'yo, mababasa mo lagi, and the rest said the same. Kasi hindi sila papatalo kay Pedro. Gusto nila nandun sa inner circle. Kami rin, Lord! Pagdating dito, sinabi ni Peter, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Walang ibang nagsalita. Kasi lahat sila, 3 taon natin itong sinundan, hindi pala magiging hari ito. Hindi pala magiging hari ito. Ayaw niya. Lalo kung si Judas ka. Kasi sa kanilang lahat, si Judas ang pinakamaalwa. Galing siya sa Iscariot, business district yon. Parang Makati. Yung iba, fisherman eh. Siya galing siya sa business district. Inabandon niya yung kanyang karir. Sumunod kay Jesus araw-araw. Tapos, nung gagawin niyo ng hari si Jesus, ayaw. Tapos yung binild ninyong fanbase, nag-alisan. Kitang-kita nyo nag-alisan, naubos. Halimbawa, follower mo sa Facebook, 1 million, naging 100,000 na lang sa isang araw. Ano nangyari? Naintindihan nyo? Yung 100,000, naging 20. Ano nangyari? Kasi si Jesus ayaw. Si Pedro laging magsasalita yan. Hanggang sa ano, Lord, hindi! Di-deny mo ko 3 times. Hindi, Lord, hindi kita di-deny. Di ba? Handa ako mamatay para sa'yo. Nung hinuhuli na, bumunot. Siya lang mag-isa bumunot. Nandun si Simon the Zealot eh. Yun, assassin yun. Literal na assassin yun. Hindi siya bumunot. Si Pedro bumunot. Ang bait niya. Ang laki sigurong galit ni Jesus kung natagpas yung ulo, no? Siyempre, babalik niya yun eh. Buti nakaiwas. Kinuha niya yung tenga, ginanon. Siguro kung gumulong yung ulo, Pedro, sinabi na kasi! Takbuhan siguro yung mga sundalo. Sorry po. Wala eh, malakas ako mag-imagine pag nagbabasa ako. Sorry, Lord. Tanong, bakit tahimik si Pedro? 2 beses na. Di ba, namatay, tas nabuhay, dapat, yeah! Di ba? Yes! Tuloy ang laban! Di ba dapat ganun? Dapat nga bumunod siya, yeah! Di ba? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasaan siya? May sasabihin ako sa inyo, ito, theory ko lang, di naman doktrina to, no? Pero pag-isipan niyong maigi. Alam niyo kung nasan si Pedro? Kasi pag nagbabasa ako ng Bible, kasi may theater training ako, pag nagbabasa ako ng Bible, tinitingnan ko kung nandun ako.
Nandun ako nung nangyayari. Kaya mahilig ako sa cultural studies, tinitin ako sinasabi ng mga expert, ano ba nangyari talaga? Kasi hindi naman Pinoy si Jesus, Hudyo siya eh. So kailangan mo tanongin yung Hudyo. Ano nyo nasa si Pedro? Sa tingin ko lang pagdating ko sa langit, tanong natin Nasa likod si Pedro. Nasa likod siya. Nanonood. Kaya pagkatapos ng 2 appearance, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Mangingisda ako. Bakit ka mangingisda? Nabuhay na yung hari natin, no? Ba't ka mangingisda ka? I'd go as far as to say, Peter was on the brink of backsliding. Not because he's not a believer anymore, but because hindi na ako pwede dyan, kayo na lang. Hindi na ako pwede dyan. Mangingisda na ako, kayo na lang. Kayo na lang. Bakit? Panoorin nyo daw. Nandiyan ba yung video? Pwede pa i-play. If you're able to read between the lines, kasi alam niyo pag nagbabasa kayo ng literature, hindi lang yung nakasulat ang importante yung hindi sinabi. Kasi maraming nangyayari sa silence. Intindihan niya ba? Sige, paki-play po. I am giving you all these warnings about what's coming tonight and moving forward, so that when it all happens, you know it was part of God's plan, and that I am who I say I am. And I'm telling you, even you, the rooster will not crow this day until you deny 3 times that you even know me. No. Even if I must die with you, I will not deny. Sabi ni Jesus, hindi. Mamayang umaga, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo ko i-deny, Pedro. Sabi ni Pedro, hindi ko gagawin yan sa inyo. Sabi niya, Pedro, Satan has demanded to sway you, but do not fear because I have prayed for you. And when you have come back, strengthen your brothers. Pedro, babagsak ka, i-deny mo ko 3 beses. Pero pinag-pray kita. Pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatid mo. Niisip ko, ba't hindi si John ang sinabihan? John, palakasin mo yung mga kapatid mo. Hindi si Thomas, hindi si Bartholomew, hindi si Nathaniel. Palakasin mo. Ikaw, hindi ka babagsak. Philip, hindi ka babagsak. Palakasin mo yung mga kapatid mo. Sabi niya kay Pedro, ikaw, 3 beses mo ako i-deny. Pagbalik mo, palakasin mo yung mga... Bakit siya ang sinabihan? Ba't siya sinabihan? Palakasin mo yung mga kapatid mo ha? Siya yung babagsak eh. Tanong niyo bakit? Kasi yung nakaranas bumagsak, siya lang talaga nakakaintindi. Amen. Lahat ng tumatayo dito, bumagsak na. Huwag tayo magplastikan. Lahat ng tumatayo dito, mas mataas ang in-elevate ni Lord, bumagsak na yon. Ibang-ibang level lang. Yung iba na-expose, yung iba hindi, yung iba nakabalik agad, yung iba nasunog hanggang namatay na, hindi na nakabalik. Pero kasi yung totoong namatayan, kasi sa isip mo lang pwede ka, ang dami ko napatay sa isip ko Kasi nga lumaki ako sa lugar ng gang, ngingiti-ngiti ako sa'yo, sa isip ko wala ka ng malay Niisip ko, kung di ko pakilala si Lord bukas, makikita mo siya. Sa sinasabi mo sa akin, ang yayabang nyo, kaya ko kayong i-bench press ng walang spatter. Pero sa harap, God bless you. Amen. Nadurog ang puso ko. Doon pa lang di ka napapasa Kung ipapakita na lahat ng iniisip natin, tingin mo talaga langit ka. Kaya nga kailangan magbayad ni Jesus Hindi ko nasabing i-normalize yan. Ang sinasabi ko, yung namatayan, yun ang talagang marunong makiramay. Kasi alam niya talaga yung sakit ng namatayan. Sabi niya kay Peter, pagbalik mo, palakasin mo yung mga kapatid mo. Eto si Peter. Baba, mangingisda na lang ako. Bakit? Kasi po, hindi naman after 3 days E di magiging 4th day yon. On the 3rd day, si Jesus. Kaya yung iba pag nagbibilang, ba't bitin? Parang 2.5 lang. Kasi on the 3rd day nga. At ang mga Hudyo, pag nagbilang ng araw, nag-uumpisa sa gabi. Di ba sa Genesis, in the evening and the morning, the first day. Ang Sabat nag-uumpisa, hindi Sabado, Biyernes ng gabi. Matatapos siya Sabado ng gabi, sundown. Okay? Pag gabi na, hindi na Sabat yon. Intindihan niyo? Kaya fresh na fresh pa.
Paano ka lalapit kay Jesus? Ang huling memory mo, nandiyan ba yung slide, yung sa Matthew? Pakibasa nga, basahin natin sa Matthew. Meron akong, yan, Matthew 26:73 to 25. After a little while, those standing there went up to Peter and said, "Surely you are one of them. Your accent gives you away." May punto siya kasi Galilean siya eh. Okay? Tapos, after a little while, those standing, tapos, "Surely you are one of them. Your accent gives you away." Then he began to call down curses. Sa simpleng Tagalog, napamura na si Pedro. Hindi ko yung kilala, anak ng... Hindi ko kaya kilala eh. Tapos tumilaok yung manok. Pangatlong beses, tumilaok yung manok pa eh, yung painting. Yung painting, tumilaok yung manok. Pag tilaok ng manok, ayan o. Pag tilaok ng manok, tumingin si Jesus kay Pedro, ay ito ay silang dalawa. Tapos yung sinabi ni Jesus nung Lord's Supper, 3 beses mo akong i-deny, Peter. Lord, hindi kita i-deny, na ako mamatay. 3 beses mo, tapos titigan kayong dalawa. Tapos sabi sa Bible, tumakbo si Peter, tumangis ng sobrang pait. He wept bitterly. Yun ang huling encounter at memory ni Peter kay Jesus. Kasi hindi man siya nakalapit sa crucifixion eh. Yun ang huling niyang memory kay Jesus bago si Jesus namatay. Tapos ngayon buhay na. Ano sasabihin mo? Sasabihin mo, Lord, kita niyo naman Talagang sabi ko, handa akong mamatay eh. Ano sasabihin mo? Kung ikaw si Pedro, ikaw yung pinakamatapang, ikaw yung pinaka-vocal, tapos nilaglag mo siya 3 beses sa harap niya mismo. Alam niyo ba, sobrang ridiculous niyan pag pinag-isipan niyo maigi. Kasi Galilee province yun. Jerusalem City yan capital. Alam mo, nasa Manila ka, tapos sila Jesus puro waray. Kasi puro Galilee yan puro waray sila, fishing village. Tapos sabi, kilala ka namin kasama ka ni Jesus mga batang waray kayo Puro kayo galing ng Samara, mga batang waray kayo. Tapos sabi ni Pedro, dili huwag kayo bilhin siyang bagot na ikaw. Halatang halata, your accent gives you away. Ang lakas ng punto mo, anong hindi? Naintindihan nyo? Taranta na si Pedro, mapapako din siya pag hindi. Si John kaya yung nakalapit, bata pa, tapos may inaalalayan niya yung matanda. Si Mary. Kaya hindi siya ipapako, sila Pedro, walang makalapit. Yun ang huling memory mo, paano ka lalapit? Back out na siya. Kayo na lang. Dito mo makikita yung essence ng brotherhood. Kasi kung ngayon to, malamang-lamang, sasabihin ng mga kasama ni Pedro, ganyan nga naman Peter bida-bida ka di mangisda ka. Kami, Jesus kami. Bahala ka, mangisda ka mag-isa. Hindi, ang sabi nila, sige, sasamahan ka namin. Alam nila uncharacteristic yung behavior ni Pedro, may pinagdadaanan si Pedro, malamang may sinabihan siya. Sige, kung ikaw yun, paano ka makakatulog? Tapos lumitaw. Si Thomas, kinausap niya harapan, wala siyang sinabi kay Pedro. Pedro, wala rin sinabi. So malamang, paalang naman wala ka sabihin kung nasa harap ka. So malamang, nasa likod siya. Tapos kayo na lang. Samahan ka namin. Tapos bumalik si Jesus dun, sinadya niya. Tapos yung sadyain si Thomas, sinadya niya si Pedro. Tapos tinanong niya 3 beses, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Pangatlong beses, alam niyo po, mahal ko kayo. Ilang beses ba niya dinanay si Peter? Si Jesus, ilan? 3. Ilang beses siyang tinanong. Ni-reinstate siya ni Jesus. Tapos sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, ngayon bata ka pa, pupunta ka kahit saan mo gusto. Pagtanda mo, may magbibigay sa'yo, tapos ihinat yung kamay mo. Dadalhin ka sa lugar na ayaw mong puntahan. Sabi ni John doon sa writing niya, John chapter 21, by this, Jesus told Peter how he would suffer, how he would die for God's glory. Basahin natin. We are at the last part. Bear with me, nag-overshoot ako ng konti. Okay? Tapos sabi ni Jesus, follow me. Ito yung last charge, makinig kayo Pumunta ako dito, nung high school ako, naging pedicab driver ako kasi naghihirap yung family namin talaga. Kasi si Papa, nagpipreach sa Saudi, bawal dun. Muntik siya makulong doon, nawalan siya ng trabaho, na-deport siya. Hindi niya sinasabing deport siya, sabi niya bakasyon lang. Kaya pala hindi na siya bumalik kasi naka-blatter siya doon. Next time natatapak siya ng Saudi, dadamputin siya. Kaya lang siya hindi kinulong kasi natakot yung magkukulong kasi sobrang aggressive niya na Christian. Lahat ng tanong sa kanya, Jesus ang sagot. Jesus is my Lord, my Master, and Savior. We will send you to jail. Jesus is my Lord, my Master, and Savior.
Nagtalo na yung pulis, tsaka yung pare, yung imam, tsaka yung mutawa. Sabi, you cannot put him inside. Pag sinama mo yan doon sa mga Muslim doon, magiging Christian din yun. Ganun ka. Totoo yan, kasi nung namatay, kinikwento niya yan parang, pero nung namatay si Papa, dumating yung mga contemporaries niya, same story, ganun. Alam niyo po si Brother Rudy, grabe, natakot, hindi nakulong. Okay, pero naghihirap kami. Hirap kami. Dahil naghirap kami, hindi ko nakuha yung mga course na gusto ko, naging puppeteer ako. Dahil naging puppeteer ako, nandito ako ngayon. Lahat in-expedite ni Lord. Medical driver ako dati. Sino yung parking attendant? Sino yung sumalubong sa akin? I'm driving a Ford Everest. Hindi ko yun hiningi. Binili ko yun. Brand new, fully paid. Hindi, luma na. 2014 pa yun eh. Pero medical driver ako eh. Pero alam niyo, ang ganda ng luha ko pang binata. Isa lang, yung pang-ngora-ngora mo. Pero alam niyo, maraming hindi binigay sa Lord eh, na hinihingi ko. Marami. Kasi alam ko, mas alam ni Lord ko anong pinaka-the best. Ganyan ako umaalis. Kasi pumunta ako kay Peter. Ito, alam mo, you have a very blessed church. Hallelujah. I'm so inspired. Pero hindi kasi sinabi ni Lord kay Peter, Peter, ganito ha. Okay, ikaw ay chief apostle, di ba? Okay, ito yung magiging, dito ka titira sa, magkakaroon ka ng villa sa Corinth, tapos kakaroon ka ng chariots, yan. Tapos ito magiging brand ng chariot mo, ito magiging brand ng, dito ka sa villang ganito titira, ito yung silver and gold na maaamas mo sa iyong ministry. Okay, Peter, nakikinig ka ba? Opo, basta sundin mo lang ako. Okay naman yun, maganda yun. Pero alam niyo, huling bilin ni Jesus kay Peter, tanong niyo kung ano? Kung paano siya mamamatay. Ang huling bilin ni Jesus kay Peter kung paano siya mamamatay. Peter, ipapako siya sa krus kagaya ni Jesus Sa sobrang tapang ni Peter, pinabaliktad niya. History tells us, church tradition tells us, ni-request niya ibaliktad kasi daw nakakahiya kay Lord kung parehas sila. Isipin niyo. Sabi ni Jesus, pagtanda mo, mamamatay ka para sa akin. Iinat yung kamay mo. Okay? Follow me. Hindi sinabi ni Jesus, hindi ni Peter, hindi, ayoko. Hindi. Sunod na follow me. Kaya tingnan niyo yung changes kay Peter. Iba. Dati nananaga siya ng tenga. Ngayon, do this with gentleness and respect. Dati pag hindi niya gusto, hindi Lord, hindi mangyayari. Ngayon, sabi niya, cast all your anxieties on Him. For He cares for you. Alam namin, may sarili kayong gusto. Dalhin niyo yan kay Lord. Pag bumabad kayo kay Lord, makakakapit kayo dun sa gusto niya. Yung pa rin yung pinaka-the best sa lahat. Kasi hindi tayo ang pumili kay Lord. Si Lord ang pumili sa atin. I'm gonna end with this, Nung sinabi ni Paul, let the peace of God and the peace of God that transcends all understanding shall guard your hearts. Alam nyo, na-experience ni Peter yun Sa Acts chapter 12, andyan yung Acts, pakiya. Paki po yung slide na Acts. Acts chapter 12 verse 6, the night before Herod was to bring him to trial, alam nyo po, si Jesus trinayal ng gabi. Kailan siya binitay? Umaga. Trinayal siya kanina, mamaya, sun up, nung sumikat araw, papako na siya sa krus. Si Peter, pag trinayal ka, hindi naman demokrasy yan, wala naman yung Court of Appeals. Pag trinay ka isang beses, lalo hindi ka naman Roman citizen, diretso bitay yan. Katatapos lang patayin ni Herod si James Tapos nakita niya, natuwa yung mga Hudyo. Uy, natutuwa pala sila. Pag nagpapatay ako ng apostol, sino magandang isunod? Si Pedro, yun ako, gusto niya isunod. Kinuha niya si Pedro, hinuli niya, tapos bukas trial na ni Pedro. Ano ginagawa ni Pedro? Peter was between two soldiers, bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Natutulog si Pedro.
bibitayin bukas, natutulog siya ngayon. Saan siya kumuha ng tulog? Lalo na kung matagal ka nang nakadetain, hindi ka naman pagod, nakaupo ka lang doon. Paano ka inantok? Alam mong bibitayin ka bukas. Bakit natutulog ka ngayon? Ang sabi sa Psalm, the Lord grants sleep to those whom He loves. Alam niyo kung saan galing yan? Kaya nung sinabi ni Peter, cast all your anxieties on Him for He cares for you. Hindi lang yung theoretical. Sa heart, sa experience niya, alam niya yon. Acts chapter 12 pa lang yan. Paano siya nakatulog? Tanong niya paano? Ganito yan sabi ni David, I have hidden your word deep within my heart so I might not. Pagbaon mo yung salita ng Diyos, dumating yung sitwasyon na kailangan mo yung salita ng Diyos. Sabi ni Lord, the Holy Spirit would remind you. You cannot be reminded of something that you do not know, so you need to know. Kaya sabi ni Lord kay Joshua, do not let this book of the law depart from your mouth, meditate on it day and night. Kasi para pag need mo yung word, i-remind sa'yo. Kasi kung wala, ano i-remind sa'yo? Huwag mong kaligtaan ang basahin ng aklat na iyon, dilidilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Joshua chapter 1 verse 8, verse 9, sabi niya, alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot ni mawawala ng pag-asa kasi akong si Yahweh, ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Natutulog si Pedro, bibitayin sa bukas. Tanong niyo bakit? Kasi sa John chapter 21, ang sabi ni Jesus sa kanya, Pedro, pagtanda mo, ganito ka mamamatay para sa akin. Acts chapter 12 pa lang yan hindi pa po siya matanda Alam niya, hindi pa siya mamamatay. Kasi sabi ni Jesus, mamamatay siya pag matanda na siya. Hindi pa siya matanda. Kaya bibitayin siya bukas, natutulog siya ngayon. Yung iba sa atin, inabutan lang ng notice of disconnection. Hindi na makatulog. This is the peace of God that transcends all human understanding. Ito ang magtatawid sa'yo sa calling. Yung salita ni Lord, pag na-encounter mo siya, nakuha mo yung sinabi, dala mo kahit saan. Pag dumating yung sitwasyon, dala ko yung salita ni Lord. Amen? Amen? God is good. God is good. All glory to Jesus.